Ito na ang matatawag ko na aking kauna-unang full-size solar panel, although the size is a little bit short of the usual sizes of regular panels kasi this is only 200 watts. Pinili ko to para sa aking EcoFlow River 3 Plus power station. Bakit power station at solar panel setup ang gagawin ko kaysa DIY setup? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ang nabili ko ay isang monocrystalline panel na may haba na 132 cm at lapad na 67 cm at kapal na 3 cm, kasali na ang frame. The frame is made of anodized aluminum alloy frame, so expected na matibay ito at magaan. This weighs 10 kilograms only, so kayang-kaya buhatin to ng isang tao papaakyat sa bubong ng bahay. The panel is covered with glass in the front and in the back. Kaya, tawag ng seller nito ay dual glass, but this is not bifacial because the cells are on the front only, wala na sa likod. By the way, this is branded as Jinko Tiger Neo by Jinko Solar Company mula sa ating bubutihing kapitbahay, China. Based on the manufacturer's specs, ito ay may rated maximum output power of 200 watts. Maximum power voltage ay 19.69 volts. Ito yung voltahe niya pag nakonect na sa system. Ang kanyang open circuit voltage o voltahe direkta mismo sa panel habang di pa nakakabit sa system ay 24.08 volts. Maximum power current ay 10.21 amperes. Ito yung current niya pag na-connect na sa system. Ang kanyang short circuit current ay 10.72 amperes. Kung lagyan mo ng fuse ang panel ay kailangan di lalagpas sa 15 amperes ang rating ng fuse. Meron na rin tong tatlong diodes dito sa kanyang terminal junction box that serve as bypass diodes to prevent the cells from getting power from our battery at night. I bought this at less than 3,000 pesos, kasali na ang delivery. Kung tatanungin niyo ako, bakit 200 watts lang na panel ang binili ko? Kasi itong aking EcoFlow River 3 Plus power station ay may maximum power solar input na 220 watts only. Kung tatanungin niyo ako, bakit hindi dalawang 100 watt panels ang binili ko? Mas mahal kasi yung dalawang 100 watt panels kaysa isang 200 watt panel. Kung tatanungin niyo ako, aabot ba talaga ng 200 watts ang ma-generate ng power ng aking biniling panel? Hindi. Walang ganoon na solar panel na kayang aabot sa kanyang rated maximum output power. Kung ganoon, siguro, tatanungin niyo ako ulit, bakit di na lang 300 watts yung binili ko? Kasi, again, 220 watts lang ang maximum solar input power ng aking power station at malaki ang chance na yung 300 watts panel ay susubra yon sa 220 watts. Kung tatanungin niyo ako, bakit power station ang binili ko at bakit di na lang ako bumili ng solar charge controller, inverter at battery para mas mapalaki ko pa ang capacity ng system? Alam nyo, nag-DIY ako bilang nagsimula pa sa seryosong solar o photovoltaic system, di ko pa kabisado lahat. Naisip ko, kailangan step by step muna at ang pinaka-easy na gagawin ay bumili ng power station and solar panel. Nasa loob na ng power station ang baterya, ang solar charge controller at ang inverter. At di ko na kailangan maglagay pa ng circuit breakers kasi may protection na yan, yung mismong power station. Yung circuit breakers ay kailangan mong i-compute ang rating noon at saka ang mga cable in between panel, solar charge controller, inverter at baterya ay kailangan tama ang sukat.
In short, ang dami mong iisipin. Itong power station, plug and play, isaksak mo ang panel at magsaksak ka ng load dito. Tapos, kung tatanungin niyo ako, mas mahal ba ang power station na to kaysa mag-set up ng equivalent niya na separate ang mga components? Yes, mas mahal ito sa simula. Bakit? Sa presyo nito na 19,000 pesos, makakabili ka ba ng magagandang kalidad na solar charge controller, inverter at baterya? Siguro meron kang makikita, but aaminin na natin, gamble yun on our part. May nakita ako sa Lazada na SRNE MPPT solar charge controller at 3,000 pesos only. Meron namang pure sine wave converter na nasa 1,600 pesos lang. 12 volts, 100 ampere hour na baterya mula sa isang kilala na brand, Pao MR, ay nasa halos 8,000 pesos. So yung major components na tatlo na yan ay nagkakahalaga na ng more than 13,000 pesos. So yung 13,000 pesos ay madagdagan pa yan ng mga kable at circuit breakers. Kinalabasan, di kasali ang panel, ang DIY setup natin ay halos pareho na rin ng presyo nitong River 3 Plus. Ito, 5 years ang warranty. Yung pira-pirasong components, lalo na unknown brands, wala yung warranty. So in the long run, mas cost-efficient ang power station. Again, 2 reasons para sa mga beginners like me. One, mas easy i-manage ang power station. Second, cost-efficient. Kung tatanungin niyo ako, kaya ba ng power station ang buong bahay? Ipiliin niyo yung malaking power station na kaya rin ang buong bahay magdamagan. Yung EcoFlow brand ay may Delta series na design as home backup or to power the whole house. Yun ang bilhin nyo. Siyempre, kailangan na rin ng marami at malaking solar panels yun. Paano ba ang installation ng aking isang solar panel at isang power station setup? Ito na. So, abot ng 25 volts yung open circuit voltage niya at this hour, 9 o'clock in the morning. Nasa baba lang to, nilagay ko sa may balcony ko. So, yun. Okay. It works. Originally, my plan is to install the panel doon sa farthest side ng bubong sa aking bahay, but it requires about 20 meters of PV cable. And doing the computation for the wire size based on the VMP and IMP panel, lalabas na number 4 AWG ang kable na aking gagamitin at ang mahal ng number 4. So I settled to the front side ng aking bubong para mas malapit sa power station, about 10 meters. So number 8 AWG ang wire size. Pero mas mahal pa rin yun. Finally, I settled to a number 10 AWG na about 8 meters lang. Dudugtungan ko na lang ng 5-meter charging cable ng EcoFlow na merong XT60 connector. Ang River 3 Plus kasi ay gumamit ng XT60 connector sa kanyang solar input. Lagyan ko ng 15 ampere fuse ang panel before I connect the cable. For now, hanggang dito lang muna ang video nito. Ipapakita ko sa ibang video ang actual installation at ang performance ng solar panel at ng aking buong plug-and-play solar power system. Paki-comment sa baba kung may gusto kang sasabihin. Daghang salamat, bye!